Nolime Tangere, Kabanata 37, na ang pamagat ay ang Kapitan General. Ipinahanap kaagad ng Kapitan General si Crisostomo Ibarra, sapagkat napakagaan ng kalooban nito sa binata at nais niya itong makadaupang palad. Samantala, sa labas ng bahay ni Kapitan Tiago ay may isang binatang taga Maynila na humingi ng pahintulot na makausap ang Kapitan General. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang mistisong nakaaway ni Padre Damaso. Ipinag-utos ng Kapitan General na papasukin ang binata at ito'y kanyang pinakiharapan. Nasa kabilang silid lamang ang ilang panauhin na pawang may mga katungkulan. Ilang mamamayan ng San Diego at mga praile maliban kay Padre Damaso. Sa halip na pakiharapan kaagad ang mga pari, ay kinausap muna ng Kapitan General ang binatang taga Maynila, dahilan para magdamdam ang mga praile at isiping pinaghihintay sila. Bakas sa mukha ng lalaki ang takot at panginginig sa harapan ng Kapitan General. Matapos kausapin ay lumabas ang binata na nakangiti na at palatandaang may mabuting ugali ang Kapitan General. Paalis na sana si Padre Sibila nang pumasok sa kanilang silid ang isang kagawad at sinabi nang sila'y ipinapatawag na ng Kapitan General. Nauna nang pumasok si Padre Sibila, kasunod ang iba pang mga pare. Nagbigay galang sila sa Kapitan General sa pamamagitan ng pagyukod. Hinanap ng Kapitan General si Padre Damaso. Hindi po siya nakasama. Si Padre Sibila ang sumagot. May sakit po siya. Tugon naman ni Padre Salve. Ang sunod na pumasok sa silid upang magbigay galang sa Kapitan General ay sina Kapitan Tiago at Maria Clara. Anak po ba ninyo ang dalagang ito? Anak po ito ng kanyang kamahalan. Tugon ni Kapitan Tiago. Agad pinapurihan ng Kapitan General si Maria Clara dahil sa ginawa nitong pag-awat kay Crisostomo sa nangyari sa pananghalian. Mapalad ang iyong mga magulang. Marami na akong naririnig ng mga papuri sa inyo. Subalit, higit kong pinasasalamatan ang inyong mga ginawa sa nangyari kaninang pananghalian. Hindi ko malilimutang banggitin sa hari sa pagsulat ko sa kanya ang inyong kapuri-puring nagawa. Nararapat na kayo'y gantimpalaan. Hindi pinatapos ng Kapitan General ang sasabihin ni Maria Clara. Hayaan ninyong mapatunayan ko na hindi lamang parusa ang katumbas ng katarungan, kundi gantimpala rin. Lumapit ang isang kagawad sa Kapitan General. Nariyan na po si Ginoong Crisostomo. Napansin ng Kapitan General na nabalisa si Maria Clara. Karangalan kong muling kayong makaharap bago ko tuluyang lisanin ang bayang ito. Hindi nakatiis si Padre Salve at ipinaalala sa Kapitan General na si Crisostomo Ibarra ay isang ekskomunikado. Hangad ko ang mabilis na paggaling ni Padre Damaso. Sa aking palagay ay panahon na upang magbalik na siya sa Espanya. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Wika ng Kapitan General sa pare. Napamaang ang mga reverensya at masama ang loob na nagpaalam na rin. Naramdaman nilang malamig ang pagtanggap sa kanila ng Kapitan General dahil sa kasalanan ng isang pari. Nakasalubong ni Maria Clara si Crisostomo Ibarra. Ngunit wala silang sinabi sa isa't isa at sa halip ay mga mata lamang nila ang nag-usap. Nagbigay galang si Crisostomo sa Kapitan General. Nagagalak akong makita kayo. Agad na bati ng Kapitan General kay Crisostomo. Hindi inaasahan ni Crisostomo ang mabuting pagtanggap sa kanya ng Kapitan General. Nakaramdam siya ng pagkapahiya sa sarili. Huwag ninyong pag-alinlanganan ang pagbibigay ko ng katarungan. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Karangalan pong malaki ang galitong pagtanggap mula sa kamahalan. Magalang na wika ni Crisostomo. Nais kong imungkahi sa hari ng Espanya na kayo'y parangalan sa inyong mithing makapagpatayo ng isang paaralan. Napakaliit po ng aking nagawa.
para pagkaabalahan ng panahon. Tungkol naman sa nangyari sa inyo ni Padre Damaso, wala kayong dapat ikabahala hanggat ako ang namamahala sa Pilipinas. Kakausapin ko ang arsobispo at pakikialaman ko ang inyong pagka-ekskomunikado. Magbibigay tayo ng bahagya para sa korporasyon ng mga praile. Iyan ang sistema dito at kailangan mag-ingat tayo. Hinahangaan ko ang pagpapakita ninyo ng pagmamahal sa inyong mga magulang at iyan ang dahilan kung bakit ko kayo nais ipagtanggol. Sa kanilang pag-uusap ay nalaman ng Kapitan General na nakilala ni Crisostomo ang pamilya nito sa Madrid noong nagtungo sa Europa ang binata. Sana'y humingi kayo ng sulat ng pagpapakilala. Anang Kapitan General. Naniniwala pa ako na hindi na kailangan ng sulat pagpapakilala upang kilalanin ninyo ang kahit na sino. Natuwa ang Kapitan General sa magandang pagtingin ni Crisostomo sa pagkatao nito. Sa mga naging pahayag ni Crisostomo ng kanyang sariling pananaw sa buhay ay napagmuni ng Kapitan General na matalino ang binata. Iminungkahi nito na sumama sa kanya si Crisostomo sa pagbabalik ng Europa. Higit na nababagay sa Europa ang angkin ninyong karunungan at talino. Maraming salamat po. Subalit, higit na maligayang mamuhay sa sariling lupain kung saan namuhay rin ang aking mga magulang. Pinahalagahan ng Kapitan General ang panindigan ni Crisostomo Ibarra, sapagkat higit ngang nakikilala ng binata ang Pilipinas. Pinapunta ng Kapitan General si Crisostomo sa kanyang kasintahan at ipinagbiling papuntahin si Kapitan Tiago. Nagpaalam na si Crisostomo sa Kapitan General. Nakaharap ng Kapitan General ang alkalde at siya ay nagtagubilin. Hindi na dapat maulit ang pangyayari sa pananghalian. Pangalagaang mabuti ang kapakanan at kaligtasan ni Ginoong Crisostomo Ibarra. Bigyan siya ng kaluwagan sa kanyang magagandang proyekto at layunin at ipaabot din sa alperes ang bagay na ito. Bagamat nagugulumihan ay sumang-ayon ang alkalde sa kagustuhan ng Kapitan General. Dumating na si Kapitan Tiago at muling humarap sa Kapitan General. Kanina ay pinapurihan ko ang iyong anak. Ngayon na may binabati ko ang inyong mamanugangin. Karapat dapat siya kay Maria Clara. Kung sakaling kukulangin sa padreno sa araw ng kanilang kasal, nagprepresenta ako. Hindi naman makasagot si Kapitan Tiago sa tinuran ng Kapitan General at sa halip ay gumitaw ang pawis nito sa noo. Hinanap ni Crisostomo si Maria Clara. Kumatok siya sa silid ni Maria Clara sapagkat narinig niya ang boses ng dalaga. Hindi agad binuksan ang pinto kaya't nakiusap siyang pagbuksan. Si Sinang ang sumilip sa pinto at sinabing, "Pupunta kami sa dulaan ngayong gabi. Ano man ang inyong naisabihin ay isulat mo na lamang." Nagtaka si Crisostomo kung bakit tila pinagtataguan siya ni Maria Clara. Gulo ang isip na lumisan ng binata. Noleme Tangere, Kabanata 38 na pinamagatang Ang Prosesyon. Gabi, may magaganap na prosesyon sa kalsada. At tanaw sa hindi kalayuan, ang simbahang maliwanag na maliwanag ang paligid dahil sa ilaw ng kandila at mga karong pinaglalagyan ng mga santo. Maraming tao ang nasa prosesyon. Ang ilaw ng parol na nasa mga binata ay sinisindihan na. Nagsalimbayan ang pagtunog ng batingaw, kuwetes at mga paputok bilang hudyat na nagsisimula na ang prosesyon. Nanaog ng bahay ni Kapitan Tiago ang Kapitan General kasama ang mga kagawad, alperes, alkalde at maging si Crisostomo Ibarra patungo sa kubol kung saan gaganapin ang pagbigkas ng lowa o banal na pintakase ng bayan. Nagpatayo si Kapitan Tiago ng isang kubol sa harap ng kanyang bahay upang pagdausan ng pagbigkas ng tulang papuri. Hindi sana ibig ni Crisostomo na manaog ng bahay kung hindi lamang sa imbitasyon ng Kapitan General. Mas gusto sana niyang manatili na lamang sa tahanan ni Kapitan Tiago
upang magkaroon sila ng pagkakataong makasama ni Maria Clara. Nangunguna sa prosesyon ang tatlong sakristan at kasunod nila ang mga guro, mag-aaral at mga batang may daladalang parol na papel na sari-sari ang kulay at hugis. Ang mga agwasel at tiyente naman ay may daladalang mga pamalo upang gamitin sa sinumang maniniksik o humiwalay sa hanay, at ang mga ito ang nangangalaga ng kaayusan ng prosesyon. Mayroon din silang kasama na namumudmud ng libreng kandila na may iba't ibang laki para gamiting pang-ilaw sa prosesyon. Sa inyong palagay, Ginoong Alkalde, parusa ba o katuwaan lamang ang pamamalong iyon? Tanong ni Crisostomo sa alkalde. Narinig ng Kapitan General ang pagtatanong ni Crisostomo at ito na ang sumagot. Sa aking palagay ay hindi iyan makatarungan at kailangan ipagbawal. Ang mga santong ipinoprosesyon ay pinangungunahan ni San Juan Bautista na nasa lumang andas na kahoy. Samantalang si San Juan Francisco o Giovanni Bernardin ay nakasakay sa isang magarbong karo at nagliliwanag dulot ng parol sa bubog. Sinusundan nito ni Santa Maria Magdalena na may malago at nakalugay na buhok. May panyong habi sa pinya at mga daliring puno ng singsing. Ang pintakasi ng bayan na si San Diego de Alcala ang sumunod na karo at hinihila ng 6 na kataong Hermano III. Ang pinakahuli ay ang mahal na birhen na sinasamahan ng mga nakaabito. May kasama rin 12 batang babae na sa gala at ang ulo'y may putong na bulaklak at mga nakahawak na taling bughaw na nasa karo ng birhen. Inihinto ang mga karo at andas ng mga santo sa tapat ng kubol. Isang batang lalaking may suot na pakpak ng anghel, nakabutaing pangabayo, nakabanda at may bigkis ang lumabas. Bumigkas ng papuri ang bata sa wikang Latin, Kastila at Tagalog at saka muling ipinagpatuloy ang prosesyon. Muling huminto ang prosesyon nang matapat sa bahay ni Kapitan Tiago. Umawit si Maria Clara ng Ave Maria. Marami ang natigilan sa ganda ng tinig ni Maria Clara at maging si Padre Salve ay napatigagal. Nakadama ng labis na kalungkutan si Crisostomo Ibarra nang marinig ang boses ng kasintahan. Nadarama niya sa pamamagitan ng tinig ng dalaga ang matinding kasipayuan. Ako ba ang dahilan ng kanyang kasawian? Bulong ni Crisostomo sa sarili. Nakita siya ng Kapitan General at muling kinausap. Saluhan ninyo ako sa pagkain ng hapunan at pag-usapan natin ang tungkol sa pagkawala ng 2 batang lalaki. Sina Basilio at Crispin ang tinutukoy ng Kapitan General. Bagamat wala pa rin sa loob ni Crisostomo Ibarra ang sinabi ng Kapitan General, sumunod siya dito habang ang isip niya'y nakatuon pa rin sa sipayong tinig ng kasintahan.